Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos, para ipahayag sa buong mundo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ay siya ring nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan na dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin sa ating katawan sapagkat templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At sa araw na to, ang topic ko ay accept it or not, Tatay Digong is a hero. Gusto kong ibahagi sa inyo yung mga salita sa banal na kasulatan, yung mga aral ni Jesus, at yung ding patungkol sa kasaysayan ng ating bansa para makita nyo ang katotohanan kung bakit ko nasabi na si Tatay Digong is a hero. Which is yung pangalan ni Tatay Digong ay nasasaad din sa aklat na to na siyang ipinahayag ko na isa siyang chosen one, a spiritual warrior of God. Sinabi ni Jesus na suriin nyo ang bawat spirito kung nasa panig ng Diyos. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebolto na inukit sa bato o sa kahoy na siyang inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Honestly, sa kasaysayan ng ating bansa, kung magbabalik tanaw kayo, makikita niyo ang katotohanan na bago pa man dumating, si Ferdinand Magellan ay may nauna pang kasaysayan ng ating bansa. Noong unang-unang panahon, ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan ng pandaigdigan at maraming mga taga-iba't ibang nasyon o taga-iba't ibang bansa ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal at ang tawag noon sa pakikipagpalit kalakal ay barter. At noong unang panahon, hindi pa uso yung pera kung kaya yung mga taga-ibang nasyon na pumupunta sa atin, dinadala nila yung kanilang mga produkto at ipinapalit nila sa mga produkto ng ating bansa. Naging tanyag ang ating bansa noong unang panahon. At sa paglipas ng panahon, napadpad itong si Ferdinand Magellan na isang utusan ng hari ng Espanya na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at ng rebolto ng Santo Niño. At dahil kay Ferdinand Magellan, nalinlang ang ating mga ninuno ng mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko at inidulo ang mga leaders ng Roman Catholic. Dahil doon, nalinlang yung ating mga ninuno. Ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol, gawa ng nalinlang tayo ng bulaang propeta na si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. Sinakop ng mga Espanyol ang ating lupa at ginawa nilang pag-aari at inalipi ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II ang mga tao sa ating bansa. Binura ang pangalang Maharlika dahil ang totoong pangalan naman ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Ang pangalang Maharlika ay binura ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II at pinalitan niya ito ng pangalang Pilipinas na sinunod sa pangalan niya kung kaya ito ay naging Pilipinas. Sinabi nga ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan. Ang ating bansa na dating malaya at mapayapa na siyang lupang hinirang ng Diyos, lupang hinirang ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, ay namuhay sa kadiliman dahil sinakop tayo ng mga bulaang propeta at ng mga Espanyol. Ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng mga bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo na sumasamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. At sa paglipas ng panahon, ang ating bansa ay sinakop din ng mga Amerikano dahil naglaban ang Espanya at ang Amerika at napagkasunduan sa Paris. Ito alam to ni Tatay Digong patungkol yung sa Treaty of Paris na
ang Amerika ang maghahari sa ating bansa kung kaya tayo ay pinagbenta ng mga Espanyol sa mga Amerikano at sinakop tayo ng mga Amerikano. At bilang isang espiritong mandirigma na muling ipinanganak sa espiritu dahil ang aking kaluluwa ay espiritu, na nagmula sa Espiritu ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang Diyos na parati kong kasama, ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin, ang siyang tumawag sa akin para magpahayag ng katotohanan. Na ang ating bansa ay sinakop ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko at ng mga Amerikano. Ang Amerika at ang Roman Catholic leaders, American leaders, ay mga ulupong na silang mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating bansa na silang naghari-harian at sumikil sa kalayaan at kabayapaan ng ating bansa. Ngayon, sa ating panahon, dahil naging Pangulo si Tatay Digong nung siya ay naging Pangulo, kinakalaban niya ang mga Roman Catholic leaders at ang mga Amerikano. Dahil ang katotohanan, ang laban naman ni Tatay Digong hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman. Si Tatay Digong sa tingin ng iba ay nag-iisa, pero hindi naunawa ng maraming tao na yung katawan ni Tatay Digong ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay kay Tatay Digong. Honestly, si Tatay Digong, palamura ang bunganga niya, minumura niya ang mga taong demonyo, hindi yung taong mabubuti. Yung mga taong demonyo lang naman ang minumura niya. Sinabi niya na yung mga pari ay mga stupid at walang common sense ang Diyos nila. Dahil ang katotohanan na sinasamba naman ng mga pari na kanilang Holy Father ay ang Papa nila sa Roma at hindi ang Espiritu Santo na nasa kanilang katawan. Bagkus itong mga pari ay nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo at itinaas nila ang sarili nila na tawagin silang Father dito sa lupa na silang Spiritual Father. Honestly, isa lang ang Spiritual Father na dapat lang nating kilalanin, papurihan at sambahin. Iyan ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Kaya sinabi ni Tatay Digong na hindi mo kailangang magkumpisal sa tao, direkta kang magkumpisal sa Diyos. Dahil honestly, hindi naman mga pare ang may pag-aari ng buhay natin, kundi mismo ang Espiritu Santo na siyang may gawa ng ating buhay. Dahil yung ating katawan, templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay natin. Ang mga pare, honestly, ay mga bulaang propeta na napadpad sa ating bansa, yung mga pare. Na ang kanilang mga katuruan dyan sa Roman Catholic ay hindi nagmula sa Espiritu Santo na siyang Diyos na nagsugo kay Jesus, kundi sa katuruan at doktrina ng Romano Katoliko. Honestly, tayong mga tao, hindi tayo iiral dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo sa ating katawan. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin ay siya ring gumigising sa atin sa araw-araw. Hindi ang relihiyon ng Romano Katoliko, hindi ang mga pare, hindi ang mga santu-santuhan, Diyos-Diyosan ng Romano Katoliko, kundi mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Si Tatay Digong, minumura din niya ang mga Amerikano at sinasabi niyang mga ipokrito na bago linisin ng mga Amerikano yung dungis sa ating bansa, kailangan ng Amerika nang linisin muna nila yung dungis sa kanilang bansa. Dahil nga ang Amerika ay may pagkademonyo yung kanyang puso, dominante, at ang gusto ng Amerika, magbabow down lang yung mga leaders sa ating bansa. Honestly, ang kalaban ni Tatay Digong at kalaban ni dating late President Ferdinand Marcos, yung tatay ni Bongbong, ay mga Roman Catholic leaders at mga Amerikano, kasama yung mga dilawan na pumapanig sa mga Roman Catholic leaders at sa mga Amerikano. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang mga Roman Catholic leaders ay mga bulaang propeta, mga kampo ng kadiliman, mga impostor, mga antikristo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi nyo sila dapat iduluhin at tawaging Father. At nasasading nga sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 9 verse 23. Sinasabi dito, huwag niyong tatawagin ng sino mang tao dito sa lupa na inyong ama.
sapagkat iisa lang ang inyong Ama at ito ay ang Ama lang na nasa langit. Honestly, iisa lang ang Amang espiritual. Ang Espiritu Santo lang na siyang Diyos na nagsugo kay Jesus, na siyang may pag-aari ng ating buhay, ang totoong nag-iisang Amang espiritual na nasa langit. Dahil ang Espiritu Santo ang lumikha ng langit at lupa. Ang Espiritu Santo ang lumikha ng ating katawan at ang Espiritu Santo rin ang nagbigay ng kaluluwa sa ating katawan. Ang ating kaluluwa, espiritu yan, na nagmula sa Espiritu Santo. Pero kung ang kaluluwa mo ay patay, ang iyong buhay spiritual, dahil hindi mo nakikita ang katotohanan, ang Espiritu Santo, ang Amang espiritual ang iyong kaluluwa, bagkus inidolo mo yung mga pare, ang kaluluwa mo ay hindi maliligtas. Dahil hindi ka naging kaisa ni Jesus sa totoong iglesia ng Diyos, ng Espiritu Santo lang na nanasa katawan ni Jesus, ang sinasamba at kinikilala na siyang Diyos at Amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Si Tatay Digong, honestly, ay isang spiritual warrior, hero, na siyang ipinahayag ko sa aklat na to. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, na magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo, ipakikita ko sa inyo ang katotohanan na si Tatay Digong ay, ang kanyang pangalan ay nasasaad dito. Para patotoo na si Tatay Digong ay siyang isang pinili ng Espiritu Santo na spiritual warrior. Andito yung pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte. Honestly, yung ating bansa ngayon ay magulong politika dahil lang si Bongbong Marcos ay nagpauto kay Juan Ponce Enrile na siyang Judas na naghudas sa kanyang ama. At gawa ni Bongbong Marcos yung mga demonya katulad ni Leila de Lima makakalaya sa kulungan dahil sinusuportahan ni Bongbong Marcos yung masasama. Mas pumapanig siya sa masasama kesa sa mabuti. Tayo, sinakop ng mga Roman Catholic leaders at ng mga American leaders. Pero itong si Bongbong Marcos, pumapanig pa sa mga demonyo na silang nanakop sa ating bansa. Si Tatay Digong, kinakalaban niya ang mga Roman Catholic leaders at ang American leaders, maging si dating late President Ferdinand Marcos. Pero hindi ito nakikita ng maraming tao dahil patay ang kanilang buhay espiritual. Yung kanilang kaluluwa, hindi pa yan ipapanganak muli sa spirito. Kaya hindi nila nakikita kung sino yung mga demonyo, nasa panig ng demonyong si Satanas, at kung sino yung totoong mabuting tao na nasa panig ng Diyos, na may pagkapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Si Tatay Digong, nung namumuno siya, sinabi niya sa mga taga-human rights, yours is human rights, mine is human lives. Ang sinasalba ni Tatay Digong ay yung mga kaluluwa ng mga taong naliligaw ng landas. Hinihikayat niya ang mga tao na magbalik loob, na tumalikod sa paggawa ng masama. Honestly, galit si Tatay Digong sa droga. Dahil ang droga, iigahin niya ng utak mo. Gagawin kang zombie at magiging salot ka sa kapaligiran at sa komunidad. Honestly, gawa ng droga, lumaganap ang krimen. Maraming mga babae ang ginagahasa at pinapatay. Gawa ng droga, marami ring mga tao ang nagmamanipula sa politika sa ating bansa noon para silang mga sindikato na ginagawa nila yung ibang mga kababaihan na ginagawa nilang prostitute at isinasama nila sa human trafficking. Honestly, wala tayong itatago sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng ating buhay. Honestly, si Bongbong Marcos ay isang inutil na pangulo na mas pumapanig sa masasama. Honestly, ang pamumuno ni Bongbong Marcos may katapusan yan. Dahil may patakaran nga dyan sa ating bansa na kada, I think, 5 or 6 years na pamumuno mo,
kailangan mong umalis sa posisyon bilang Pangulo. Nagbigay daan si Tatay Digong para ipasa kung sino man yung mapili ng tao na maging Pangulo at si Bongbong Marcos nga ang pinili ng mga tao. Pero maraming mga tao ang nadenggoy at naloko ni Bongbong Marcos na ngayon galit din kay Bongbong Marcos. Honestly, si Bongbong Marcos, hindi yan spiritual warrior na may pagkapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Si Bongbong Marcos ay isang uto-uto at sunod-sunuran kay Juan Ponce Enrile, sa mga dilawan, sa American leaders at Roman Catholic leaders. Honestly, bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo na nanan sa aking katawan, ang siya rin nagsasalita, ang naghihiwalay kung sino yung mga demonyo na nasa panig ni Satanas at kung sino yung kanyang mga tupa na nasa panig niya. Sa aklat na to, si Tatay Digong ang ipinahayag ko na tupa na isang spiritual warrior at chosen ng Holy Spirit. Na ang Espiritu Santo ang kanyang pinapanigan dahil si Tatay Digong ay naglalakbay sa spirito at katotohanan. Itong si Bongbong Marcos, ang mga dilawan, ang Roman Catholic leaders at ang American leaders, ang silang mga kampo ng kadiliman na silang naghahari-harian sa ating bansa. Honestly, narito na tayo sa uling panahon. Hindi si Jesus ang babalik sa ating mundo para maghukom, kundi mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay sundin ang kautusan ng Espiritu Santo na ipahayag sa buong mundo, na ipakilala na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao at ang Espiritu Santo ang siyang nag-iisang Diyos na banal, na siyang dapat laging nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Honestly, yung mga kalaban ni Tatay Digong, hindi nyo naman kayang ibaba si Tatay Digong dahil ang Espiritu Santo ay nananahan din sa katawan ni Tatay Digong. Honestly, sa mundo natin ginagalawan ngayon, na mga nagkalat na yung mga natural disaster sa iba't ibang panig ng mundo. Honestly, ang bansang Amerika, dahil pinakademonyo yung bansa na nandilin lang ang siyang lulupigin ng Espiritu Santong bansa niya. Honestly, yung bansa niya, yung part ng Florida, sa ibang part ng lugar ng Amerika, binabaha, may mga storm, tsaka may nagaganap na rin ng mga wildfire sa bansa na yan. Honestly, sa banal na kasulatan na sasaad nga, sinabi rin ng Panginoon, "Be still and know that I am your God." Honestly, yung katawan ni Tatay Digong, templo yun ng Holy Spirit. Kasi Tatay Digong hindi yan takot mamatay. Dahil alam niya na ang pinaglalaban niya ay tama. Kinakalaban niya ay ang mga Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa ating bansa. Sila yung mga kampo ng kadiliman. Si Tatay Digong is a hero. Sa mga taong sarado ang utak dahil ang kanilang kaluluwa ay nalinlang na ng mga bula ang propeta at mas iniidolo nila yung mga pare, hindi nila tatanggapin ang katotohanan na si Tatay Digong ay mabuting leader. Dahil sa puso nila, isipin nila si Tatay Digong ay masamang leader dahil palamura. Pero honestly, ang pagmumura ni Tatay Digong ay umaayon base sa kanyang pananaw. Dahil ang mga Roman Catholic leaders at mga American leaders, ang mismong nanakop sa ating bansa ay mga demonyo, mga kampon sila ng kadiliman. Dapat talagang murahin ang mga demonyo. Honestly, yung simbahan ng Romano Katoliko, hindi nyo dapat yan na pinanatili pa. Dapat nyo yung ginigiba. Dapat nyo sinusunog at dapat ibinabalik na yung lupa na tinitirika ng simbahan ng Romano Katoliko sa gobyerno. Dahil walang mabuting idinulot ang relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa, kundi pananakop, pagsikil sa kalayaan at kapayapaan at hindi kahit ang mga tao na sumamba sa ribolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Sa halip na dapat magpuri lang sa banal na spirito, sa Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na may pag-aari ng ating buhay. Dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Honestly ako, dati akong Katoliko, matagal akong nagsimba dito sa London, nung napadpad ako dito sa London dahil dinala ko ng amo ko. Naghanap ako ng simbahan kasi nung nasa Italy ako, dyan ako dati nagsisimba sa Santa Pudenciana.
sa Urbana. At naging choir din ako dyan. Naging choir ako sa grupo ng Marian Choir. Then, napadpad ako dito sa London. At sa pagpunta ko dito sa London, naghanap din ako ng simbahan. Dito naman ako napadpad sa Oval, sa Brixton Road, yung Scalabrini. Matagal akong nagsimba dyan at nakita ko yung baho ng katuruan sa Roman Catholic. Sinabi nga ni Jesus, suriin ang bawat spirito. Nung nandyan ako sa simbahan na yan, pinag-aaralan ko yung mga galaw ng mga bawat leaders, yung mga coordinator. Honestly, mga parang politika rin. Kapag nandyan ka sa loob ng simbahan na yan, yung mga leaders naglalaban-laban, nagpapataasan ng ere, nagpapagalingan. Pero yung totoong aral ni Jesus, nasambahin mo ang Espiritu Santo sa iyong katawan, dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, hindi ko yan nakita sa mga pare. And then, dahil napasama ko sa grupo ng Millennium Bible, binasa ko ang Biblia, Old Testament at New Testament. At dahil sa pagbabasa ko ng Biblia, tinanggap ko ang Espiritu Santo kay Jesus. Kasi yung mga aral ni Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo dahil yung katawan ni Jesus ay templo ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus, kung kilala nyo ako, ay kilala nyo rin ang Ama. At ngayon nga ay nakita nyo na siya. Sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, ang Espiritu Santo mismo ang nagbigay sa akin ng kaalaman at karunungan para maunawaan yung mga aral at salita ni Jesus. Dahil yung katawan ni Jesus ay sagrado ring tahanan ng Espiritu Santo at pinayag sa akin ng Espiritu Santo ng mga aral ni Jesus ay nagmula sa Kanya. At siya ang bumubuhay ng patay at nagpapagaling ng may sakit. Ang Espiritu Santo ang bumuhay kay Jesus na ikatlong araw. Ay siya rin nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa akin na parati kong kasama. At dahil sa pagtanggap ko sa Espiritu Santo, tinawag ako ng Espiritu Santo para gawin ang aklat na to para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo. Para ipakilala na siya lang ang nag-iisang amang espiritual na dapat nating kilalanin sa ating katawan. Hindi ang mga pari ng mga bulaang, na silang mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na silang nanakop sa ating bansa. Si Tatay Digong ay isang hero, a chosen one, a spiritual warrior that will never bow down dito sa mga ipokrito, dito sa mga pare na silang nanakop sa ating bansa. Hindi siya magbabow down sa mga pare, hindi siya magbabow down sa mga Amerika na silang nanakop sa ating bansa dahil sila yung mga ulupong at kampo ng kadiliman na naghahasik ng kahirapan, ng kadiliman na sumisikil sa kalayaan at kapayapaan ng bawat tao sa ating bansa. Honestly, tama si Tatay Digong na dapat mo nang ibalik ang pangalang Maharlika dahil ang totoong pangalan naman ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Maging si dating late President Ferdinand Marcos, sinabi rin ni Tatay Digong na tama talaga si Marcos, si dating late President Ferdinand Marcos. Hindi si Bongbong, dahil si Bongbong ay ulupong, hudas din yan, adik yan, zombie yan. Hindi iyan naging kaisa ni Jesus na naglalakbay sa spirito at katotohanan dahil hindi yan pumapanig sa mabubuti, kundi mas pumapanig yan sa masasama. Katulad ni Enrile, na naghuda sa kanyang ama. Mas pumapanig yan si Bongbong Marcos sa mga kampo ng kadiliman. Honestly, sinabi nga ni Tatay Digong na tama talaga si Marcos, si dating late President Ferdinand Marcos, na dapat na talagang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga kampo ng kadiliman na silang mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Sa mga nasyon na nanakop sa ating bansa. Honestly, sinakop tayo ng mga Espanyol gawa ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. At sinakop tayo ng mga Amerikano gawa ng mga Amerikano na nagnakaw din ng ating lupa. Sinikil din tayo ng mga Amerikano. Ninakaw ng mga bulaang propeta ng mga Espanyol ang lupang hinirang ng Espiritu Santo at pinapaghirap nila. Inalipin
na maging alipin ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Pero ang katotohanan, ang Espiritu Santo na nasa katawan ko, ang Diyos ng katarungan at Diyos ng katotohanan, ang siyang naguhukom, hindi ako. Kasi sa mga taong sarado ang utak, sinabi nila, hindi daw dapat ako magsalita. Pero binigyan ako ng autoridad ng Espiritu Santo na magsalita patungkol sa kanya at magpahayag ng katotohanan. Kayong mga taong ipokrito, mga ulupong, mga hudas, hindi ko kayo pakikinggan. Ang Espiritu Santo lang na nasa aking katawan, na siyang parati kong kasama ang susundin ko at hindi kayong mga ulupong na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, ang kalaban ni Tatay Digong, kalaban ni dating late President Ferdinand Marcos, ako man, yung mga nagagalit sa aking mga dilawan, mga umiidolo sa kanilang mga sikat na artista na sa panig ng dilawan, honestly, sila din yung kinakalaban ko. Sinusupalpal ko sa kanila yung katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan at ang Espiritu Santo ang Diyos na makapangyarihan ang may hawak ng buhay nyo at hindi ang sarili nyo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Narito na ang Panginoon. Ang Espiritu Santo, ang Panginoon, ay ang siyang may hawak ng buhay nating mga tao. Ay hindi kayang lilangin ng sino mang tao. Kaya ako nagiging prangka, matapang at matalas ang aking dila, ay dahil ang Espiritu Santo nagbibigay sa akin ng lakas. Sinabi sa akin ng Espiritu Santo, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, dahil ako ay parating kasama mo. Ako ang iyong Diyos na lumikha sa iyo, ang nagbibigay ng buhay sa iyo at tinawag kita para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ako ang Espiritu Santo na parati mong kasama, ang siyang nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa inyong mga tao. At kailangan na ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon ay maligtas ang kaluluwa ng tao na huwag mapunta sa impyerno. Honestly, yung kaluluwa ng mga pare, ng Roman Catholic leaders, yung kaluluwa ng mga American leaders, ng mga dilawan, walang puwang kayo sa langit ang kaluluwa nyo. Alam ng Espiritu Santo ng puso nyo ay wala sa Kanya, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Wala kayong gagawing kabutihan, kundi kawalang hiyaan. Tapos na ang laban dito sa mundo nating ginagalawan. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na dapat mong kilalanin, papurihan at sambahin. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Yung Papa ng Romano Katoliko, wala yung magagawa para iligtas ang kaluluwa niya. Dahil kahit yung sarili niya, hindi niya kayang iligtas yan ng Papa ng Romano Katoliko. Dahil yung katawan ng Papa ng Romano Katoliko, ang may hawak ng buhay niya, yung Espiritu Santo rin. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan niya. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa Papa ng Romano Katoliko na siyang kinakalaban ng Papa ng Romano Katoliko. Dahil tinataas ng Papa na siya yung tawaging Holy Father. Honestly, ang Papa ng Romano Katoliko ay si Satanas na demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang Roman Catholic na relihiyon na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng mga bulaang propeta. Hindi kayo maliligtas ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na iniidolo nyo. Bagkos ang kaluluwa nyo ay hihilahin ng mga yan na mapunta sa impyerno dahil hindi nila tinuturo ang katotohanan ng Espiritu Santo lang na nananahan sa ating katawan ang totoong nag-iisang Holy Father. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!